Hi guys, my name is Mami Cherry and for today's video, pag-usapan natin kung paano namin na-acquire ang aming second unit through Pag-ibig. Last year, nagbid kami July 2025 for a property in our province kasi napansin namin hindi kami nananalo dito sa lugar namin which is sa Luzon. So, nag-decide kami ni Daddy Carl na bid naman, why not we try to bid sa province? And luckily, nabigyan kami ng opportunity ni Lord na magkaroon ng isang property doon at nanalo nga kami, no? So after 1 week, sinettle na namin yung aming reservation or yung 5% down payment bidding from the price bidding na binid namin, or kung nagigets nyo, yung binid price namin, 5% nun ay kailangan naming bayaran kay Pag-ibig. So, binayaran namin siya dito malapit sa Muntinlupa branch, and kinontak lang nila si province or si provincial branch na dito nga namin isi-settle yung aming reservation. After we pay the reservation, July kami nanalo. Nung September, umuwi kami ng province at vinisit namin actual yung unit. Pero nung binid namin siya guys, pinavisit ko siya sa kakilala ko. Nung na-visit ko naman, nung sinabi niya naman sa akin na elevated yung location, ah, medyo maayos, yung ceiling okay naman, doon na kami nag-decide na i-bid na yung property. Pero, meron kaming hindi na-anticipate nung binid namin yung property na yun. And sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Pero, nag-push through kami dito sa binid namin dahil gusto talaga naming simulan yung rental business namin. Hindi pa na-release agad sa amin yung property, and nag-antay kami ng siguro 2 months pa kasi as per checking, November na-release sa amin yung aming notice of approval. So, actually nakalagay dito October 30 pero November na sa amin na-release yung notice of approval. Doon kami nagbayad ng SRI at saka iba pang documents. Pero last na yung nababayaran. Yun, yung SRI, documentary stamp, um, tapos saka din binigay sa amin yung ah, authority to move in. Kapag may authority to move in na kayo, saka nyo palang magagalaw yung property na inyong nabid. And since busy ako nung time na yon, hindi ako agad-agad nakauwi ng province para i-renovate or ipagawa yung property. So, January na namin na pasimulan yung aming renovation dahil yun lang yung free time ko, and at the same time, meron na kaming budget para sa renovation. And yun nga, no, nung nagsisimula na kami ng renovation, ito na yung mga video na mapapanood nyo. Pagdating sa Negros, pinasimulan ko na agad ang construction. Hindi naman ganun kahigpit sa amin, kaya kahit walang building permit, napasimulan namin ang pagpapagawa. Pero I think kung major or newly constructed yung bahay, siguro baka doon na kami i-require ng building permit ng City Hall. By the way guys, nag-order na ako ng buhangin, hollow blocks, kabilya at iba pang mga kakailanganin. Nagsisimula pa lang pero parang nahihirapan na ako kasi hindi ako sanay makipag-deal. Medyo kabado pa nga ako nito kasi baka scammer yung makausap kong contractor or basta gusto kong maging sure talaga ako nung panahon na to. Pero ang pinaka-okay na ginawa ko, nagbigay talaga ako ng written contract dun sa contractor ko. Buti na lang ginawa ko ito dahil kung hindi, ay malamang sa malamang malaki ang magagastos ko. Nabanggit ko sa inyo kanina yung tungkol sa hindi ko na-anticipate na major na kailangang ipagawa, and ito yon. Yes, yung flooring. Nung umuwi kami nung September, saka lang sinabi sa akin na kailangan tiktikin ulit yung flooring dahil hindi matibay ang pagkakagawa. So no choice kami. Kailangan namin siyang ipagawa at kailangan namin siyang isama sa expenses. Charge to experience na lang. Kaya kapag nag-check kayo ng mga units niyo, kailangan actual niyo talagang makita yung mga unit.
At habang may gumagawa na sa unit, abala naman ako sa pag-process ng pagpapakabit ng kuryente at tubig. Attend seminar, magbayad ng mga kung ano-ano, sa tubig. Yan, ang total na binayaran ko ay 4,100 at para naman sa kuryente, dito ako nahirapan at sobrang inabot talaga ng 3 months. Ang tagal pala magpakabit ng kuryente, ano? More or less, ang binayaran ko dito ay nasa 16K din. Everyday monitor ng mga tao. Medyo naawa lang ako dun sa foreman na nakausap ko kasi halos lahat siya ang gumagawa. Di naman ako pwedeng mangialam kasi mga tao niya yun. Magastos, mahirap at nakakahilo ang process. Ganun pa man, pagdadaanan talaga ito, lalo na kung gusto mo magkaroon ng passive income in the long run. By the way guys, this part, ikakabit na ng water district ang tubig, kaya naghuhukay na sila dito sa part na to. So, in this part, namili na naman ako ng materyales, punta na naman ako ng City Hardware o kaya Triumph para bumili ng mga materyales. This part ay naghanap ako ng tiles na pwedeng gamitin for the flooring. Kaya lang guys, hindi pala naisama sa expenses namin yung tiles. So, yung finished product ng bahay, finishing niya ay wala pa talagang tiles. So, naghanap-hanap lang ako ng mura-mura dito sa part na to, pero hindi talaga ako nakabili ng tiles para dun sa finishing ng aming bahay. PVC door. Ang routine ko daily ay gigising ako ng umaga, kakain, maliligo at pupunta na sa site. Medyo malayo ako sa site kasi dahil probinsya ito, doon ako tumira sa pinaka-province talaga namin, which is malapit sa tabing dagat. Pagdating ng tanghali, kakain, uuwi at kinabukasan naman ulit babalik ako dito sa site na to para i-check naman kung ano yung progress na ginawa nila for the whole day. Ang suggest ko lang talaga dito guys, dapat meron kayong service. Better talaga na meron talagang service, pero ako na hindi marunong mag-drive, wala akong choice kundi mag-tricycle, mag-bus, mag-commute, literal. Pero hindi naman siya sagabal or hindi naman siya naging hindrance sa akin kasi ako sanay naman ako mag-commute. In this part, tinatapos na nila yung partition kasi ang usapan namin, kailangan magkaroon ng 2 kwarto ang bahay. So, ayan, namili na naman kami ng mga saksakan, mga wire na gagamitin, tapos mga ilaw na ilalagay. So, ayan, ang dami pala, matrabaho siya, mabusisi. Pero, ginamit ko itong pagkakataon na ito para may matutunan talaga ako when it comes to real estate. Kasi, I think, pag pinasok mo ang real estate, kailangan alam mo yung mga even the smallest details, alam mo. Mesh wire pala ang naisipan namin ni Daddy Car na bilhin para sa fence. So, well, yung pinaka-gate ay parang clean sheet lang siya na ilalagay, i-cover up. Kasi yung tumbok ng gate ay kusina. So, sinabi ko na as much as possible, dapat cover siya para hindi kita yung mga taong nagluluto dun sa kusina. And as usual, tricycle na naman. Buti na lang,
may tricycle yung contractor na nakausap ko. Binabayaran ko na lang siya ng extra fee para dun sa service. Instead na mag-hire ako ng another service or another tricycle para maghatid nung mga gagamitin namin. So, ayan, nakabit na yung pintuan. Ito, CR tong part na to. Ayan, pintuan ng CR. Ayan, this part wala pang plywood. Plywood lang ginamit namin dyan. Pero, okay naman kasi dinaan na lang sa pintura. Ayan na yun yung plywood. Mababait naman yung contractor namin, kaya lang, yun nga, may behavior lang talaga na hindi ko nakitaan ng pagiging professional. Ito na siya sa labas, guys. After ng bakod, saka naman yung flooring sa loob. Yung flooring, guys, ayan. Elevated na yung bahay, kaya kapag umuulan at bumabaha ng konti, negative ng pasukin ng tubig. Pero never naman pinasok ng tubig as per kapitbahay, itong bahay na nakuha namin. So, ayan, konting linis na lang yan. Tapos, ayan, pina-finish namin yan kasi itong part na to ay gagawin kusina. While this part, gagawin namin naman yung sampayan ng tenant. So, ayan, medyo malaki siya, guys. And hindi ko in-expect na mapapaganda pala namin siya. Although, hindi ako totally 100% na satisfied sa ganda niya. Kaya lang, wala naman ako magagawa kasi yun lang naman ang allotted naming budget para dito sa pinapagawa naming property. However, grateful pa din kasi natapos at the same time, may umuupa na. So, yan, patapos na yung yung bahay dito sa Chera. And, nandito na naman kami sa Triumph. Mas gusto ko dito sa Triumph. Sa Triumph kesa sa sa kabila. Kasi, mas caring yung mga staff dito. Tsaka maraming choices. Di man laki. So, yun. Kung naghahanap kayo, nasa province kayo, at meron kayong nagpapagawa kayo ng mga bahay, I think, mas maganda na doon na kayo bumili sa mas maraming choices para marami kayong options. Also, yan, nag-rent kami ng car para pag magde-deliver ng mga sasakyan. Kami yung runner, in short. Sila papa yung magagawa. So, yun. Andito kami ngayon para bumili dun ng ibang mga small details na lang like pintura, ganyan. So, ayan. Natapos na ng unang contractor yung kanilang trabaho, yung pinag-usapan namin sa kontrata. Nagawa na din yung gate at saka yung fence. And etong mga to, small details, ay kami na lang. Like pagpipintura, pagpapalitada, ayan. Ito yung nagawa nilang gate ng aking contractor. Hindi ako satisfied, pero okay na lang din. Siguro, pag nagkaroon ulit ng budget, ipapaayos ko na lang. Pero however, mas okay na siya compare dun sa una naming nakita, yung unit. Ayan, ito yung sala. Ito yung unang kwarto. Ayan, very open siya. Tapos, ang liwanag. Yan ang gusto ko, guys, yung maliwanag, maaliwalas. Tapos, itong isang door na to ay CR din. So, ito, master's bedroom. Ayan. So, malawak din, malaki. Ito pwedeng gawing area na yon, cabinet. At nung patapos na yung aming project, umuwi si Daddy Carl para i-double check yung mga finish ng aming project na to, unang project na to sa real estate. And dahil nandito si Daddy Carl, meron tayong driver, taga-service. So, ang ginawa ni Daddy Carl ay pag may mga bibilhin sa City Hardware o kaya sa Triumph, siya yung aming runner. So, malaking bagay na may sasakyan talaga when it comes to real estate.
Sigaw ko kinaw.